Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nagising si Tata Banong na humahalinghing at humingi ng tulong sa lalong pagsakit ng tiyan niya, kasabay ng pagdating din ni Rosalia. Dahil mapupuyat na si Henry, sinabi ni Nana Nara na umuwi na lang siya at siya ang bahalang magbantay sa balay niya sa ospital. Sinisi ng matanda si Maricho sa pananakit ng tiyan niya. Pasado 10:00 na ng umaga, pero wala pa ang mga amo ni Pipita na susundo sa kanya. Kararating pa lang ni Pipita sa bahay ng mga amo niya, may nahalata na siya kina Rosalia at Tata Banong. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Manugang at Biyanan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Kanina pa tumutunog ang cellphone ko. Sino kaya ito? Hello? Ang sama ng ugali mo, Pipita. Ha? Bakit hindi ka sumagot agad? Hindi mo pa itapon ang cellphone mo kung ganyan. May ginagawa kasi ako, sir, sa kusina at nandito sa taas ang kwarto ko. Bilisan mo. Pumunta ka dito sa bahay. Mag-impake ka sa mga damit ko. Ha? Bakit po, Tata Banong? Lalayas sa Takayaw? Saan kayo naman pupunta? Saan ba nagpupunta ang utak mo? Tignan mo at naidikit sa talampakan mo. Ha? Ngayon, ang paglipat nyo ng bahay ni na Rosalia at Henry, di ba? Kaya lilipat din ako. Ay, nandito pa kami sa bahay ni Nana Nara. Tumutulong po ako sa pag-aayos ng mga gagamitan ng mag-asawa. Anong kagamitan ng sinasabi mo? Noon pa naman na naiayos ang kagamitan nila bago sila nagpapaspas ng bahay. Meron naman kasi silang mga kagamitan na dapat nilang dalhin. Kagaya na lang ng mga regalo nila sa kasal nila. Ang dami mo pang alam. Halika na dito. Kung hindi mo ako susundin, isusumbong kita kay Rosalia para makita mo kung hindi ka niya pauwiin agad.
Sino ang kinakausap mo sa cellphone mo, Pipita? Naayos mo pa ata ang mga kagamitan ng mag-asawa. Ano po, Nananara? Si Taybanong yun. Nagpapatulong na mag-impake daw sa mga gamit niya. At saan daw siya pupunta? Ay, oo. Alam ko na, Pipita. Hindi ko inaasahan si Pipita na yon. Kaya ko na lang mag-impake. At naisip kong magdala lang ako ng ilang damit. Uwi din ako dito sa bahay. At baka tirhan ng multo kung walang maninirahan. At baka gawing basurahan ng mga kapitbahay. Naikarga na ang mga gamit namin, Mama. Mamaya lang ay alis na kami ni Pipita at Rosalia. Maninibago ako, anak ko. Ano pa naman kasi? Ikaw ang nag-iisa kong anak. Nagpatayo pa kayo ng bahay niyo. Yan kasi ang pangako ko kay Rosalia. Bago kami kinasal, Mama. Magpapatayo kami ng sarili naming bahay. Bumisita na lang kayo doon. Basta, bumisita din kayo dito sa bahay. Baka wala na kayong pakialam dito dahil maganda at malaki ang bahay ninyo. Samantalang luma lang ito. Si Mama, nagtatampo naman. Mahalaga ang bahay na ito dahil dito ako lumaki. Bakit hindi ka nagsasalita, Henry? Parang ayaw mo kong kausap. Nagmamaneho kasi ako. Nagsasalita na lang ako kung may gusto kong ikwento sa akin. Narinig ko ang usapan ninyo ni Mama. Masama yata ang loob niya na umalis tayo sa bahay nila. Hindi. Maninibago lang. Naiintindihan mo naman ang nararamdaman niya. Nag-iisa ka naman na anak na tulad ko. Mas maganda kasi kung may sarili tayong bahay. Hindi maganda na kasama mo ang biyanan mo. Naiintindihan kita. Oh, malapit na pala tayong makarating. Nakatulog na yata si Pipita. Apat ang kwarto sa taas, Pipita. Pero gusto ko ang isang kwarto dito sa baba ang magiging silid mo para madali kitang tawagin kung may pagagawa ako sa'yo. Salamat, madam. Parang hindi kwarto ng katulong. Alam namang hindi maganda lahat ang kwarto. Ay, yung nasa kanan ng kwarto ko, Rosalia. Mas malawak. Pare-pareho lahat yan, Daddy. At akala ko ba ang master's bedroom sa taas ang magiging silid ninyo? Nagbago ang isip ko. At hindi ko gusto yung bandang kaliwa. Kayo ang bahala. Kahit saan ang kwarto ko, pwede pa rin. Kahit kaliwa at kanan, pwede pa rin sa'yo, Pipita. Katulad mo yata ang sinasabi ko. Ano kayang ibig sabihin ng matandang ito? Bago ako aalis, Pipita, kausapin muna kita ng maayos. Ngayon na nakalipat na tayo dito sa bahay namin ni Henry. Pagbutihin mo kung saan ka lulugar. Ang ibig kong sabihin, bago itong bahay at gusto ko palagi itong malinis. Ayaw ko nang makakakita ng kahit konting kalat at kailangan wala akong makikitang alikabok. Nakasentralize aircon ang bahay ninyo, madam. At nakasara lahat mga pinto. Wala nang makakapasok na alikabok.
Huwag kang magrason. Baka mas magaling pa ang alikabok kesa sa'yo. Dahil alam niya ang pinapasukan niya. Ay, sige po, madam. Di bale, meron namang vacuum cleaner. At paano naman ang mga pader at kisame? Baka hayaan mong manirahan ang mga gagamba sa pader at kisame. Ay, nako, naghintay na si Henry. Ano ba kasi ang sinasabi mo pa kay Pipita? Pinagsasabihan ko lang siya sa mga gagawin niya, Daddy. Wala ba siyang alam? Baka bumabali na siya sa sweldo niya. Sige, alis na ako, Pipita. Baka dalawa lang kayong mananghalian. Ano ba naman si Tayba? Ano kayang tingin niya sa akin? Parang karpintero? Para pwedeng bumali ng sweldo? Ang ganda ng ganitong buhay. Pwede ko pa rin iunat ang aking mga paa na nakahiga dito sa sopa. Malamig dito sa loob ng bahay ng anak ko. Bahay ng anak ko, sabi ko, dahil ibinahay na ni Henry. Mayroon naman silang bahay ni Nara na mananahin niya, pero kaya makibahagi din ako sa bahay na ito. Pipita! Halika nga dito para may sasabihin ako sa'yo. Opo, Tatabanong. Papunta na po. Yan ang gusto ko. Kung tawagin kita, lapit ka kaagad. Barong, sabihin mo, imbes na itay. Hindi. Taybanong, sabi ko. Gusto mo pa akong gawing tanga? Bahay ng anak ko ito para alam mo. At mali ang tawag mo na tatabantor. Daddy, sabihin mo na lang. Kung yan ang sabi niyo, Daddy, ano po ba ang ipag-uutos niyo sa akin? Yeah! Yan ang gusto ko. Tanungin mo kung ano ang papagawa ko sa'yo. Itimplahan mo ako ng kape. Yung hindi masyadong mapait. At maghanap ka din ng pwede kong ikape. Kahit tinapay. Pero kailangan may palaman na masarap. Marami namang ham at hotdog sa rep, Daddy. Ham at hotdog? Tignan mo nga naman ang buhay, Bibita. Sino ang makapagsasabi na isa lang akong magsasaka? Nandito ako sa project site, Rosalia. Sunduin mo ako dito. Dahil kakain tayo sa hotel na nasa tabi ng dagat. O sige, di bali at marami pa akong oras. Ay, matagal namang hindi na ako kumain doon. Maganda na doon. Dahil tahimik. At may mahalaga akong sasabihin sa'yo. O, ano ba yon? Doon ko na lang sasabihin. Hindi dito sa cellphone. Huwag ka sanang magtatagal. Iniwan na ako ng mga barkada ko dahil may pupuntahan daw sila. O sige, darating ako kaagad. Di bali at malapit lang. Gustong-gusto ko ang mga putahe dito, Henry. Kaya dito ang pinili ko na puntahan natin. Maganda pa ang kainan sa isang hotel dyan, no, sa kabila. Mas maganda doon kung gabi. Habang kumakain tayo, sasabihin ko kung ano ang pag-uusapan natin. O sige, iinom muna ako kasi parang mahalaga yung sasabihin mo. Noong pinag-uusapan na ang kasal natin, umalis din ako sa trabaho ko. Pero gusto ko sanang magkaroon ng negosyo. O ano bang negosyo ang iniisip mo? Pinag-iisipan ko kung grocery o kaya hardware. Pero marami na kasing grocery dito, kaya
Hardware na lang siguro para doon na lang kayo bibili ng mga materyales para sa mga kontrata ninyo. Kakain sana ako dito sa bahay pero busog pa ako, Mama. Kumain kasi kami sa hotel ni Rosalia. Hindi mo sinabi na hindi pa tapos ang honeymoon ninyo. Si Mama naman, may mahalaga lang kaming pinag-usapan. Oo pala, bisita naman kayo sa bahay. Sige, kung may oras ako. Nandun pa ba ang biyanan mo sa bahay ninyo? Parang doon na nga titira eh. Mayroon kasi siyang sariling kwarto doon sa bahay. Payagan mo na kung yun ang gusto ni Banong para may makakasama si Pipita na maiiwan sa bahay ninyo. Iyon lang kung utos ng utos kay Pipita. Masakit naman pala ang mga katawan ko kung wala akong ginagawa, Pipita. Lalabas ako para bisitahin ko ang aking bukid. Baka naging damuhan na. Nagsasaka pa rin ba kayo to, Daddy? Ano ba naman ang tingin mo sa akin? Malakas pa ako. Kung hindi ako nagbukid, hindi ko napaaral si Rosalia. Hindi sana nakabahay ng ganito kalaki. Ay, uuwi din ba kayo mamayang hapon? Yan ang hindi ko masasabi. Baka kantyawan ako ng mga katulad kong magsasaka at painumin ako o painumin ko sila. Hindi naman ako nawawalan ng pera eh. Sige. Ay, talagang malaki ang naupuan ng matandang yun. Narinig kong humingi ng pera kay Madam Rosalia. Buisit. Buti na lang, hindi pa ako nakalabas. Ano kaya? Nakalimutan ko palang pera ko. At isuot ko ang binili kong pantalon na mahigit 4,000 peso. Grabe naman. Hindi ko alam kung sa bukid ba talaga ang puntahan ng matandang yan? Mabuti at tinukot ko ang bulsa ko. Ha? Nandito naman palang pera ko. Painggitin ko ang mga kasama ko. Kung malasing sila, biruin ko sila na sila na lang ang magtrabaho sa aking bukid. Parehong mo lang mag-asawa, Nana. Kahit si Tata Banong lumabas, bibisitahin niya daw ang kanyang bukid. Alam kong wala si Rosalia dahil naikwento ni Henry kanina nung pumunta sa bahay. Umarito pa rin ako sakaling mahintay ko sila. Oh, kumusta naman ang trato ng mag-ama sa'yo? Si Madam Rosalia, Tata Banong ay ibig niyong sabihin? Oo naman. Alam ko mabait si Henry kaya hindi ko dinadamay ang anak ko. Mabuti naman si Madam Rosalia, Madam. Medyo stricto lang sa akin samantalang mapag-utos si Tata Banong. Pinapatimpla pa niya ako ng kape niya mismo. Magaan din naman yun. Naiutos niya sa akin. Pagtiyagaan mo na lang sila, Pipita. Kung may gagawin ka pa, ituloy mo na. Pupuntahan ko ang mga kwarto sa taas. Ilang araw akong hindi pumunta dito sa bukid. Parang naninibago ako. Parang ang tindi ng init ng araw.
Talagang tinubuan na ng damo ang bukid. Parang hindi masyadong maganda ang palay ko Tinatamad na tuloy akong maglinis. Manap na lang ako ng painumin ko para kung nalasing sila at magugustuhan nilang linisin ang aking palayan. Yan ang gagawin ko. Ayoko nagmagsaka. Kailangang maranasan ko rin ang buhay mayaman. Nandito pala kayo, Mama. Kanina pa ba kayo? Mag-alas 3 nung pumunta ako dito. Pumunta kasi si Henry sa bahay dahil sinabi niya na mamasyal ako dito. Kaya pumarito ako. Mabuti at nakapasyal kayo. Pipita! Pinagmerienda mo na ba si Mama? Madam, lumabas si Tata Banong. Binisita niya nga daw ang bukid niya, yung palayan niya. Masipag talaga si Itay. Noon ko pa sinasabi na itigil na niya ang pagsasaka. Ako na lang itimplahan mo ng juice, Pipita. Opo, madam. Malakas pa naman kasi si Balae. Sige, hindi siguro ako magtatakal. Baka hindi ko maintay si Henry. Di bale, nag-usap naman na kami kaninang tanghali. Naikwento ko sa mga kasamahan kong arkitek ang plano mong magpatayo ng hardware. Maganda daw. Dahil hindi na daw sila lalayo para makabili ng materyales. Maganda talaga ang naisip kong negosyo. Walang problema sa puhunan. Maghahanap pa ako ng bibilhin nating lupa na pagpapatayan ng hardware. Kahit paupahan pa yung gusali upang makapagsimulat na tayo. Sumingit nga ako sa usapan ninyong mag-asawa. Hihilingin ko lang sana sa asawa mo na patrabaho ko na ang aking sinasaka. Bahala kayo, Itay. Daddy, kung pagod na kayong magbukid. Nakikisaka lang din yata naman kayo Oo pala. Ay, nako. Napahiya ako. Ano pang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Manugang at Biyanan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon ni Tias Tudilio Aquino. Inahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!